Horror Stories by Forest Secrets. May mga bagay sa ospital na hindi mo dapat ginagalaw, lalo na kung wala nang gumagamit, dahil minsan sila ang may-ari nito. Ako nga pala si Camille. Unang duty ko noon sa night shift bilang utility staff sa isang lumang ospital. Tahimik, malamig, at halos wala kang maririnig kundi ang tunog ng mga makina at mahihinang yabag sa pasilyo. Pero may isang bagay na paulit-ulit kong napapansin. Isang lumang wheelchair na laging nasa maling lugar. Noong una, akala ko normal lang. Baka iniwan ng nurse, baka may pasyenteng gumagamit. Pero habang tumatagal, napansin kong kahit anong oras, kahit saan ko siya iwan, babalik siya sa iisang lugar. Sa dulo ng hallway, sa tapat ng room number 27, ang kwarto na matagal nang wala ng laman. Isang gabi, bandang 12:00, naglilinis ako ng hallway. Nakita ko naman ang wheelchair, nakaharang sa gitna ng daan. Sinong nag-iwan dito? Bulong ko. Walang sumagot. Itinulak ko siya papunta sa storage room. Sigurado kong isinara ko ang pinto. Pero narinig ko pa ang click ng lock. Pagbalik ko sa hallway, nandoon na naman ang wheelchair sa harap ng room number 27. Hindi ko alam kung paano siya nakalabas. Walang ibang tao sa paligid. At doon ko unang naramdaman na may mali. Kinabukasan, tinanong ko ang isang matagal ng mga staff na nandoon. Ate, bakit laging nasa room number 27 yung wheelchair? Napatingin siya sa akin. Biglang nag-iba ang ekspresyon niya. Huwag mong gagalawin yon, ang sabi niya sa akin. Bakit po? Tumahimik siya sandali at bumulong. May gumagamit pa kasi noon. Natawa ako. Wala namang pasyente doon. Tumingin siya ng diretso sa mata ko. Wala na. Sagot niyang muli. Ayon sa kanya, dati raw may pasyente sa room number 27. Isang matandang babae na hindi na makalakad at palagi siyang naka-wheelchair. Tahimik lang at hindi nagsasalita. Pero laging nakatingin sa pinto. Parang may hinihintay. Hanggang isang gabi, bigla na lang siyang namatay. Walang dahilan, walang sakit na lumala. Parang may kumuha sa kanya. Simula nga noon, nagsimula raw na gumalaw ang wheelchair ng mag-isa. Hindi ako naniniwala hanggang sa naranasan ko mismo. Isang gabi, bandang 3:00 ng madaling araw, tahimik na tahimik. Nagwawalis ako malapit sa room na yon. Nandoon na naman ang wheelchair. Hindi ko pinapansin nung una. Pero habang naglilinis ako, narinig ko ang tunog. Parang gumulong na umikot, dahan-dahan. Tumigil ako. Dahan-dahan kong nilingon ang wheelchair. Hindi siya gumagalaw, pero ramdam ko may nakatingin sa akin. At biglang umusog ng mag-isa. 1 pulgada, 2, 3, paabante.
Walang nagtutulak at walang tao. Tumigil ang paghinga ko. Tinanong ko kung sino yon. Mahina kong sabi. Walang sagot, pero gumalaw ulit ang wheelchair at dire-diretsong papunta na sa akin. Kumaripas ako ng takbo. Hindi ko na tinapos ang duty ko. Kinabukasan, bumalik pa rin ako dahil kailangan ko ng trabaho. Pero may nagbago na sa akin. Hindi na ako lumalapit sa room na yon. Hindi ko na rin tinitignan ang wheelchair. Hanggang isang gabi ay may narinig akong iyak. Mahina, parang matanda, galing sa loob ng room number 27. Hindi ko napigilan ang sarili ko at dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Napakadilim sa loob at walang ilaw. Subalit sa gitna ng kwarto, nandoon ang wheelchair. At sa pagkakataong iyon, hindi na siya walang laman. May nakaupo na. Isang matandang babae. Payat, maputla ito. At nakatitig lang siya sa akin. Bigla siyang ngumiti ng dahan-dahan. Isang ngiti na hindi pang tao. Tinulak mo ako. Salamat. Bulong niya. Nanigas ako. Unti-unti siyang tumayo, pero mali. Hindi dapat siya nakakatayo. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin, habang ang wheelchair ay sumusunod sa likuran niyang mag-isa. Tumakbo na ako palabas. Hindi ko na nilingon. Hindi ako bumalik sa ospital na yon. Hindi pa pala. Dahil hanggang ngayon, tuwing gabi ay may naririnig akong tunog ng gulong sa labas ng kwarto ko. At minsan, pag sinisilip ko ang ilalim ng pinto, na dahan-dahang gumagalaw. At kung sakaling may makita kang lumang wheelchair na walang tao, huwag mo na itong gagalawin dahil baka ikaw na ang susunod na uupo. At tandaan, hindi lahat ng walang laman ay wala talagang laman. Minsan, may mga nakatira sa bagay na iyon na hindi natin nakikita.